babala. Sa mga magulang dyan na mahilig magpakain ng hotdog sa kanilang mga anak, ito ang maaari nilang makuhang sakit. So guys, ito magandang awareness po sa inyo ha. Ito katatapos ko lang na binasa ang isang research, isang journal na kung saan ginawa ito sa North Carolina. Makinig mga nanay at tatay kung kayo mahilig ang anak nyo sa hotdog. Lalo na kung yung anak mo hindi nakakakain kundi hotdog. Ano ang inilagay dito sa research na to at napag-alaman nila? Sa research na to, kung ikaw, yung anak mo mahilig sa hotdog. Although ang nilagay nila dito is ages 8 to 12. Pero tandaan, may mga bata, mga siguro mga 4 years old, 5 years old, 6 years old, hanggang 7 years old, 'di ba? Kumakain na ng hotdog. Napag-alaman sa pag-aaral nila dito, kabayan, na ang bata, okay, 8 to 12 years old, kasi yan ang binanggit dito. Kapag siya ay nakakaubos ng hotdog, tandaan, 12 hotdog a month, ibig sabihin 3 hotdogs a week, yung bata na yan according to research ay nakaka-develop or magkakaroon siya ng high risks of developing lower brain tumor at leukemia. Hanggang ilang percent? Nagulat nga ako nung nabasa ko, kabayan, up to 700% kabayan. Isipin nyo kung gaano kataas yan. Kaya mas mainam talaga dapat bigyan natin yung mga anak natin ng mga decent o yung mga masustansyang pagkain. I-introduce natin sa kanila yung mga pagkain na hindi highly processed na pagkain kung tawagin. Okay? Ano ba yung mga mandyan? Coloring, yung mga additives, yung mga emulsifier, yung highly refined, kabayan. Okay? Kung yan ang pinapalasa mo, kaya yung mga pagkain na ganyan, adik sa bata, kasi yung chemical na nilalagay dyan ay talagang hahanap-hanapin ng isip ng bata, hahanap-hanapin ng panlasa ng bata. Nilagay nila yan para ganyan nga yung magiging reaksyon ng bata na nagkikrave sila sa pagkain na yan. Yan yung tinatawag nilang enhancer, kaya gustong-gusto nila yung lasa. Okay? May nabasa din ako kamakailan lang. Madami din yun. Okay? May mas malaki na dito. Kung yung bata din ay binibigyan nyo, chicken nuggets. Okay? Ang chicken nuggets, kaya nga ngayon, itong henerasyon na ito, bata palang nagpapatesta ng kolesterol. Okay? Nilagay doon 4 to 8 years old. Bakit tinitingnan na yung cholesterol? Kasi dyan nga sa mostly na bata, gustong-gusto ng chicken nuggets. Which is, ang sabi doon, almost 156%. Lalo na daw ngayon na ang mga bata hindi na masyadong active, hindi na nakakapag-exercise o ginagawa nila yung natural na tumatakbo dyan sa labas, naaarawan. Kasi ngayon, ang mga bata, base sa kanilang inilathala sa research, maraming bata ngayon ang nag-i-stay lang sa loob ng bahay na nakatutok kung saan man yung gadgets, televisions, basta nasa loob lang sila ng bahay at walang ginagawa. Tapos kumakain sila ng ganun, kamusta naman? At napag-alaman nila doon na, oo nga, tumataas ang kolesterol ng bata na madalas kumain din ng chicken nuggets. Inulit ko, I'm not against any product. Nasa ating mga consumer kung paano natin yan ililimit ang ating mga sarili sa pagkain ng mga ganyang highly processed food. Okay? Isipin mo, yung nakalagay dyan sa mga ano na yan, bakit tumatagal ang shelf life? Bakit hindi nasisira? Di ba? Matataas ang kalidad ng mga nilalagay dyan ng mga preservative.